We're gonna do a song that you never heard before. Now, here comes the music. What is the DJ if you can't scratch? DJ from me all. Yo! Duterte, ikaw ito ang may pangulo. Ikaw ulit pag-asa natin natin ang pagsuko. Pinasaya ka suko, ngunit ikaw ang suko. Upang pigilan ang Alright. sa pagtulo. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga OFW saan man dako ng bansa naroon. Ano po? Magandang oras po sa inyo. Saan man po dako kayo ng bansa naroon, ano man po ang inyong ginagawa sa ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Ano po? So, live lang po tayo ng medyo maikling oras upang pag-usapan po natin ang mainit na usapin sa social media, ang mandatory contribution ng PhilHealth sa bawat isang OFW. Ano po? So, shout out po sa lahat ng mga vlogger nating kaibigan dyan sa Italy. Ano po? Sa pangunguna po ni Mama Dansky Altamirano. At ganun din po sa Nagoya, Japan, sa pangunguna po ni Sir Samuel Boyet Anticamara. At ganun din po sa Hong Kong, ano po, sa pangunguna ni Miss Josie Mandawi Reyes. At ganun din po dito sa bansang Pilipinas, ano po, sa pangunguna po nila ni Sir John Bornasal. At ng rektang po na News Online sa pangunguna ni Roger Brown. Once again po, magsama-sama po tayo upang pag-usapan po natin itong usaping ito, sapagkat nakakaproblema nga po talaga itong ganitong usapin. At nais ko pong iparating sa lahat ng mga sa mamamayan na hindi po si Tatay Duterte o hindi si Pangulong Duterte ang may akda ng batas na yan. Kung naiintindihan lang po ninyo, hindi po si Tatay Duterte ang may akda ng batas na yan na gawing mandatory contribution yung PhilHealth na yan sa bawat OFW. Ang pinirmahan po ni Pangulong Duterte ay ang universal healthcare na naglalayong bigyan at maging membro ang lahat ng mga Pilipino ng ahensya ng PhilHealth na to. Hindi po si Pangulong Duterte ang may akda ng batas na yan. Naiintindihan po ninyo. Dahil marami pong naglipa na diyan sa social media na sinasabi na si Duterte daw po ang pumirma ng batas na yan. Hindi po. Yan po bago pa naupo yata si Duterte, si Pangulong Duterte, yan po batas na. At yan pong batas na yan, ayan po pinagtibay ni Noynoy Aquino. Mga tao po ni Noynoy Aquino ang may akda ng batas na yan. Kung inyo pong gustong malaman, pwede nyo naman pong tingnan yan sa Google. Ano po? Kaya inuulit ko po na yung batas pong yan, ang mandatory contribution ng isang OFW, yan po ay hindi akda ni Pangulong Duterte. Yan po kininoy pa po yan. Ang pinirmahan po ni Pangulong Duterte ang universal healthcare na ang layunin ay maging membro ang lahat ng mga Pilipino ng ahensya na yan. Subalit, meron pong tumulak sa ilalim na hindi natin malaman kung sino at ginawang mandatory. Lalong-lalo na po sa mga OFW katulad natin. Hindi po ito maganda. Hindi po maganda ang impact nito. Para pong pinipwersa po tayo. Parang sapilitan po tayong pagkukontributionin ng ahensyang yan na hindi naman po pinakikinabangan ng OFW. Sapagkat tayo po mga OFW, pag po tayo pumunta dito sa mga bansa na kung saan tayo naroroon, tayo po meron ng sariling insurance card. At yan po insurance card na yan po
ipinagkakaloob po ng ating mga employer sa atin. So, hindi naman po natin pakikinabangan totally yung PhilHealth na yan. Hindi naman po pwede na pag nagkasakit tayo dito sa ibang bansa, iuwi tayo sa Pilipinas para doon tayo magpa-check up. Hindi po. Yan po dapat consideration lang. Tama na po yung dati. Yung dati lang po dapat hindi po dapat baguhin at hindi po dapat gawing mandatory contribution ng isang OFW. Nangangahulugan po na pag hindi po nakabayad ang isang OFW ay wala pong karapatang umalis ng bansa at kung gusto maghanap buhay sa ibang bansa. Hindi po ganun. Kami po ako po, ang boses ng ordinaryong Pilipino po ay mariin na tinututulan ang mandatory contribution na 3% ng isang OFW sapagkat pahirap po yan. Pahirap po sa mga OFW. Lalong-lalo na po yung mga household service worker natin. Maawa naman po kayo. Pansinin nyo naman yung mga nasa bingit ng alanganin. Gustong mag-abroad tapos pagka ganyan hindi makakabayad ng PhilHealth ay hindi nyo paalisin at hindi nyo bibigyan ng OAC. Ay anong klaseng batas yan? Anong klaseng panukala yan? At bakit kailangan OFW ang mag-suffer ng sitwasyon na yan? Ang OFW po ay hirap na hirap. Hirap na hirap na nga kami dito sa ibang bansa. Tinitiis namin ang pagod, puyat, lungkot, bighati. Sapagkat kami po ay malayo sa aming mga mahal sa buhay. Tapos ganyan pa po ang ginawa ninyo. Ay kami po ay hindi natutuwa. Ang boses po ng ordinaryong Pilipino ay hindi natutuwa sa ginawa nyong yan sa PhilHealth. Kaya sana bago po sana i-revise nyo po yung batas na yan. Alam ko hindi tayo pababayaan ni Pangulong Duterte dito dahil alam ko ang puso ni Tatay Digong ay talaga pong maka-OFW at para po talaga sa maliliit na mamamayan. Alam ko pong hindi niyo pababayaan at naandyan naman po si Senator Bongo na magtutulak. Sapagkat hindi po kaaya-aya. Marami pong OFW, especially na po dito sa Middle East. Hindi lang po ninyo alam kung gaano kahirap ang dinaranas ng mga OFW dito tapos ganyan ninyo lang po. Sa isang iglap, gusto nyong mandatory contribution at gusto nyo pa 3%. Hindi nyo po ba naisip kung gaano kalaking kawalan sa isang household service worker yung ginawa ninyo? Imbis na maipapakain na sa pamilya, imbis na ipapag-aral na sa mga anak, mapupunta pa sa inyo, sa ahensya ninyo. Bakit kailangan kami mga OFW ang papasan ninyo ng ganyang kabigat? Bakit kami? Tama na yung maging member kami ng PhilHealth at yung contribution namin sa inyo na katulad ng dati. Tama na yun. Huwag nyo nang baguhin pa. Sapat na sa amin yun. Pero ang baguhin nyo pa at gawin yung mandatory ang ganyan na inuobligan nyo talaga kami ay parang nyo naman kaming ginagawang alipin. Tinagurian nga kaming bayaning buhay. Inaalila nyo naman. Anong klaseng ahensya ng gobyerno yan? Yung PhilHealth na yan. At kami ang pagpapapasaning mga OFW. Kami na ngang mga OFW ang siyang may malaking na i-contribute sa bansang Pilipinas. Ganyan pa ang ginagawa ninyo. Napaka-unfair niyang inyong yan. Hindi po kami sumasang-ayon sa batas na yan. Sa mandatory contribution na yan ng PhilHealth. Hindi po. Ang isulong ninyong batas ay yung mga OFW kapag dumating na sa tamang edad at wala nang tumatanggap dito sa amin sa ibang bansa, ang isulong yung batas ay magkaroon kami ng mga pensyon. Dahil kami mga OFW, kami yung may pinakamalaking na itutulong sa bansang Pilipinas. So bigyan nyo kami ng atensyon, bigyan nyo kami ng karapatan para magkaroon kami ng pensyon ang bawat isa sa amin. Hindi yung uobligahin nyo kami sa ganyang contribution na hindi naman namin pinakikinabangan. Tapos sasabihin nyo, si Duterte ang pumirma ng batas na yan. Paano yung nasabi?
Ang pinirmahan ni Duterteng batas, ang universal healthcare na yan. Ang universal healthcare na yan ay ang layunin na magkaroon, maging membro ang lahat ng Pilipino ng PhilHealth. Pero hindi sinabi, wala doon sa pinirmahan na yun ni Duterte. Yung amyenda ng batas na yan, na inuobligan nyo kami, kaming mga OFW especially, na magbayad yan. At pag hindi kami nakabayad, ay hindi nyo paaalisin dyan at hindi nyo kami bibigyan ng OEC. Hindi po maaari yan. Mariin po namin kinukundina. Mariin namin kinukundina at tinututulan ang mandatory 3% na yan na contribution sa PhilHealth. Ang isulong nyo po ang magkaroon ang bawat isang OFW ng pensyon. Kung kami po ay may maximum na 20 years dito sa ibang bansa, ay dapat mayroon ako kaming makukuhang pensyon kung sakali man kami itumanda. Yun po ang isulong ninyo. Matutuwa po ang boses ng ordinaryong Pilipino. Pero yung gagawin nyo kaming milk cow, gatasang, hindi po kami papayag. Especially na po hindi po papayag ang boses ng ordinaryong Pilipino. Tutuligsain ko po kayo at tutuligsain. Dahil hindi po makatao yan. Kaya kami po nananawagan sa ngalan po ni Senator Bongo at sa ngalan po ng ating mahal na Pangulo na suspendihin nyo po ang mandatory yan. Baguhin nyo po ang batas na yan. Tatay Duterte, Pangulong Duterte, baguhin nyo po ang amyenda ng batas na yan na inuobliga ang bawat isang OFW ng contribution na yan na nagpapahirap sa amin. Sa liit na kinikita ng mga household service worker dito, poporsyentuhan nyo ng ganyan 3%. Nasaan ang mga puso ninyo? Nasaan? Bakit kami? Laging kami. Bakit kami lagi? Porque ba't naandito kami sa ibang bansa? Hindi nyo ba naiintindihan ang hirap namin dito? Hindi nyo ba naiintindihan yung pagtitiis namin dito? Na malayo kami sa mga mahal namin sa buhay? Para sa munting pangarap namin sa pamilya? Tapos bibirahin nyo kami ng ganyan? Nasaan ang mga puso ninyo? O sadyang mga wala na kayong puso? Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede. Kaya mariing tinututulan ang boses ng ordinaryong Pilipino yung ganyang akda ninyo. At sana ma-revise yung batas na yan. Alisin yung batas na yan na nagmamandato sa mga OFW. Parang sinakal nyo kami sa liig. Parang kinapitan nyo kami sa liig. Sino ba ang may akda ng batas na yan? Hindi makatao. Unfair. Ang hirap na dinadanas namin dito, hindi nyo naiintindihan, hindi nyo nalalaman sapagkat nandyan lang kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Kapiling ninyo mga mahal nyo sa buhay. Kasama nyo sa araw-araw. Pero kami mga OFW, kami ang nagsasuffer dito. Kami ang nagsasakripisyo. Malaki na nga na itutulong namin sa bansang Pilipinas dahil sa mga remittances namin. Uobligahin nyo pa kami ng ganyan. Anong klase kayo? Anong klase? Kaya tinututulan namin yan. Mariing tinututulan yan. Ang mandatory contribution na yun ng PhilHealth. Tama na yung dati. Tama na yung dati maging membership kami bago kami umalis ng ibang bansa. Bago kami umalis ng Pilipinas papunta sa ibang bansa, may binabayaran kami. Tama na yun. Sapat na yun sa amin. Pero yung obligahin nyo kami, hindi kami papayag. Hindi kami papayag. At sa mga tao na naandyan sa social media na walang ginawa kundi batikusin ang administrasyon ni Duterte, ng Pangulong Duterte, inuulit ko sa inyo, hindi ang Pangulo ang may akda ng mandatory contribution na yan. Ang pinirmahan ng Pangulo ay ang universal healthcare na ang layunin ay maging membro ang lahat ng Pilipino ng ahensya na yan. Pag may problema, isisisi nyo sa Pangulong Duterte. Ano kayo? Mga kupal kayo?
Siguro hindi kayo nanonood ng balita or sali-sali lang kayo. Bago kayo sumausaw sa social media, manood muna kayo ng news. Sapagkat yung batas na yan, pinirmahan yan ng administrasyon ninyo. Kung sino yung administrasyon niyo, tanongin ninyo yung sarili ninyo. At isinulong ngayon, punersa ngayon sa ilalim, sinundot pa ilalim, at ginawa ng ganyan. Kaya hindi kami papayag. Hindi kami papayag ng ganyan. Katarantaduhan yung pinagagagawa na yan ninyo. Independent kami. Kaming OFW, sarili namin, especially na yung mga household worker na yan. Independent kami, sarili namin to. Hindi kami kumpanya. Yung kumpanya namin hindi magbabayad sa inyo. Hindi kami padadalhan ng kumpanya na para magbayad ng PhilHealth na yan. Naiintindihan nyo ba? Hindi kami bibigyan ng pera para bayaran yung PhilHealth na yan. Kami ang mauobliga sapagkat pag kami umuwi ng Pilipinas at babalik na kami ng ibang bansa at kukuha kami ng OEC, kami ang mauobliga. Sa imbis na ibibigay na namin sa pamilya, yan 3% na yan ay kukunin nyo pa. Bakit? PhilHealth. Pag ba nagkakadiferensya, nagkakaproblema ang OFW, may nagagawa ba kayong tulong para sa amin? Meron ba? Pag nga na-admit ang isang miyembro ng pamilya namin, pahirapan pa bago makakuha ng PhilHealth na yan. Napakarami yung requisitos, napakarami yung dokumentong hinihingi. Simpleng-simple amin yan. Umuwi ako dati ng Pilipinas. Na-confine ang isa sa pamilya ko. Anong nangyari? Nakuha ko ba yung PhilHealth? Yung covered ng PhilHealth na yan? Hindi ko nakuha. Sapagkat maraming hinihingi sa aking dokumento. Anong klase kayo? Malupit kayo. Sa oras ng paniningil, gahaman kayo. Hindi kami papayag. Independent kami. Hindi kami padadalhan ng kumpanya namin para magbayad sa inyo. Hindi. Pag kami nagbakasyon ng Pilipinas, pag kami babalik dito sa bansang kung saan kami naroon nagtatrabaho, kami ang mauobliga. Kami ang malalagay sa alayang. Kami ang maiipit. Unfair na unfair kayo. Lapastangan kayo sa mga OFW. Yan ang masasabi ko sa inyo. Napakalapastangan ninyo. Hindi nyo naisip yung hirap at pagod pagtitiis namin dito sa ibang bansa. Para lang makamit namin yung pangarap namin sa aming pamilya. Napakasama ng taong may akda ng ganyan. Hindi kayo makatao. Hindi nyo ba naisip yun? Na ang paghihirap at pagtitiis namin dito, sobra-sobra. Yung mga household service worker natin na OFW, pag ba nagkaroon ng problema, may naitutulong ba kayo, PhilHealth? Di ba wala? Hindi na nga namin kayo pinapansin. Kasi meron na nga kaming contribution sa inyo. Tapos ganyanin pa kami. Gaganyanin nyo pa kami. Uobligahin nyo kami sa bagay na yan. Yung hirap namin dito, hindi nyo nakikita. Hindi nyo nararamdaman dahil naandyan lang kayo sa Pilipinas. Pag ba yung OFW nangangailangan ng tulong, minamaltrato, nakakatulong ba kayo? Kung nahihirapan pa nga kami lumapit sa OWA, nahihirapan pa nga kami lumapit sa DSWD, nahihirapan pa nga kami lumapit sa mga polo. Kayo, may naitulong ba kayo? Nasaan ang amelioration program? Kami bang may mga pamilyang OFW, may natanggap ba dyan sa Pilipinas? Di ba wala? Nagsawalang kibo kami.
Naiintindihan namin dahil yung mga kababayan nating nasa laylayan ng napakahirap na ang buhay, ipinagkaloob na lang namin sa kanila. Subalit hindi rin nangyari yun. Yung mga gahamang mga demonyo, inilagay sa bulsa nila. Hindi nyo sinusunod kung ano ang sinasabi ng Pangulo natin. Hindi nyo sinusunod kung ano ang gustong mangyari ng Pangulo natin. Binabago nyo. Para lang makakuha kayo ng pera, makapagnakaw lang kayo, ginagago nyo, binabago nyo. Binabago nyo ang kagustuhan ng Pangulo. Hirap na kaming kumuha ng benepisyo namin. Alam nyo, ang benepisyo ng OWA, makukuha lang yan namin kung kami mamatay. Masakit isipin, pero yun. Pag namatay si OFW, saka nagkukumahog ang OWA. Pero pag kabuhay ang OFW at kailangan ng tulong sa OWA, subukan nyo. Pumunta kayo sa OWA. Maraming hihingin sa iyong dokumento. Kung tutulong kayo, tumulong kayo. Hindi yung pahihirapan nyo pa si OFW na samantalang si OFW nagpapakahirap na nga doon sa bansa na kung saan sila naroon. Tinatarantado nyo pa. Naiintindihan nyo ba ang gusto kong iparating sa inyo? Nagkipit balikat kami sa amelioration program na yan, yung SAP. Dahil hindi daw kami selected, yung mga family namin dyan sa Pilipinas, hindi daw selected. Naiintindihan na namin yun. Pinang-uubaya na namin yun sa mahihirap. Hindi ko nilalait ang mahirap. Dahil mahirap din ako, hampas lupa din ako. Naiintindihan namin yun. Kung yung pamilya namin may isasaing pa, so ibigay namin. Ang layunin namin para hindi manahimik, para maibigay doon sa walang-wala na. Pero anong ginawa ninyo? Kayong mga naandyan sa laylaan, kayong mga namamahagi, ginago nyo, tinarantado nyo. Unang-una na, napakaraming reklamo. Ang reklamo dyan mula ulo hanggang paa. Sapagkat selected, yung mga unang-una, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga relatives ninyo ang inuuna ninyo, at yung mga supporters ninyo. Putang ina. Hindi makatao yan. Pag sinabing lahat-lahat, huwag kayong priority. Huwag nyo i-priority yung pamilya ninyo. Hindi, pina-priority nyo yung mga pamilya ninyo eh. Napaka-walang kwenta ninyo. Napaka-walang kwenta ninyo. Tapos ngayon, ito ang baliktad sa amin. Ito na naman. Pipigain nyo na naman kami. Pipigain nyo kami na mag-contribute kami ng 3% sa sahod namin. At gagawin nyo pang mandatory contribution. So, paano kung hindi kami makakontribute? So, hindi kami makakaalis sa bansang Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa? Putang ina ninyo. Nakaka-high blood lang kayo. Walang kwenta na panukala ng batas na yan. Walang kwentang panukala yan. Ang dapat das nagpanukala yan, bitaye na. Dahil ginagawa nyo palabigasan yung mga OFW. Hindi kayo mga makatarungan. Hindi kayo makatao. Hindi kayo mga makatarungan. Kaming lahat ng OFW, independent kami. Wala kaming kumpanya dito. Wala kaming kumpanya dyan sa Pilipinas. Yung kumpanya namin dito, hindi kami padadalhan ng pera para mag-membership dyan sa PhilHealth na yan. Sariling bulsa namin yan. Sariling pera namin yan. Yan ibinibigay namin sa inyo. Kaya wag nyo naman kaming obligahin na magbayad yan. Tama na yung naging member kami yan. Ayos na sa amin yun. Dahil hindi naman namin yan pinapakinabangan. Hindi namin pinapakinabangan yan. Pag umalis kami sa bansang Pilipinas, wala na. Yung ikinontribusyon namin, wala na yun. Hindi magagamit ng sino man.
Paano magagamit ng sino man? Ha? Tatanungin ko kayo. Na andito yung may-ari. Akala nyo ba magagamit yon? Ako, ang beneficiary ko, magulang ko. I think baka hindi magamit ng parents ko. Dahil na andito ako sa ibang bansa. Dahil pag kumuha ka ng dokumento kung saang mga hospital, ay hahanapin yung may-ari ng PhilHealth na yun. Huwag na tayong maglukuhan dahil nasubukan ko na. Dahil isa sa angkan ko, kamag-anak ko, ang gagamitan ko sana ng PhilHealth ko. Hindi nagkaari. Dahil yung kamag-anak ko ay nakover na nung isa kong kamag-anak. Ay wala yung kamag-anak ko nasa ibang bansa. Huwag tayong magtarantaduhan. Kaya yung may akda niyan, napakahudas mo naman. Wala kang puso. Hindi ka naawa sa isang OFW. Hindi nyo nararamdaman yung hirap at pagtitiis, yung pasakit na pasan-pasan namin dito. Naando na yung nagugutom yung iba nating mga kababayan. Naando na yung mga nagugutom yung mga household service worker natin. Naando na yung minamaltrato yung household service worker natin. Naando na yung hindi pinakakain. Naando na yung overwork. Naando na yung lahat-lahat ng problema na ando na. Ano bang naitulong ninyo? Kung kami nga nahihirapan pa kami humingi ng assistance sa OWA, sa mga polo, kung saan-saan kami naririto. Nahihirapan kami humingi ng assistance. Tapos i-intro pa kayo. Anong klase kayo? Many times, marami na akong case na isinabmit sa polo. Hindi binubuksan ng polo official yung kanilang mga WhatsApp. Siguro naririndi na sa mga case na ibinibigay ko. Ay sino naman ako? Ako busis ng ordinaryong Pilipino lang. Ordinaryong Pilipino lang ako. Na ang nais kong layunin ay ang makatulong sa bawat isa nating distress OFW na maalis sa kalbaryo ng hirap na kanilang pinapasan. Wala akong puwersa para bunutin yung mga OFW dyan sa kinalalagyan nila. Voluntary lang ako. Voluntary na tumutulong sa mga OFW natin. Ibinabato ko sa polo ang lahat ng information para matulungan. Pero anong ginagawa ng polo? Di ba? Hanggang ngayon, hindi binubuksan yung mga isinisin ko. I think, siguro may dahilan kasi lockdown dito sa amin. Pero sana naman, kayong mga officer na tinalaga dyan sa polo, maging alerto kayo sa lahat ng oras. Dahil ang layunin nyo dyan ay ang paglingkuran yung mga OFW natin na kung saan silang bansa naroon at kung saan kayong bansa itinilaga. Hindi yung magpapatay-patay kayo dyan. Mag-antay kayo ng Pasko, mag-antay kayo ng New Year. Hindi ko kayo tinutuligsa. Sinasabi ko lang yung totoo. Dapat meron kayong alert. Every morning, monitorin nyo yung mga WhatsApp ninyo. Yung isang website na pinapadalhan ng mga distress OFW natin, i-monitor nyo. Sapagkat marami ng case na naandyan sa mga WhatsApp ninyo na hindi nyo binubuksan. Maraming case na ang ibinato ko dyan sa inyo sa polo, tinitingnan ko hindi nyo binubuksan yung mga WhatsApp ninyo. Anong klaseng ahensya kayo? Sa oras ba ng panganib, wala kayo sa tabi ng mga OFW? Anong gusto niyo mangyari? Aantayin niyo pa si OFW mamatay? Huwag kayong ganun, mga sir. At doon sa mga tao na nanariyan sa social media na sinasabi niyo na si Duterte, inuulit ko mulit sa inyo, hindi si Duterte ang may akda ng batas na yan na mandatory contribution ng bawat isang OFW. Ang pinirmahan ni Pangulong Duterte na batas ay ang universal healthcare na ang layunin ay ang lahat ng Pilipino maging membro. Mahirap maging membro ng PhilHealth. Kaya huwag tayong magbangay-bangay dyan sa mga sala ng impormasyon na yan.
Hanapin niyo ang may akda ng batas na yan kung sino. At tingnan niyo kung sinong presidente ang pumirma ng batas na yan. Huwag kayong basta-basta lang. Wala na nga kayo na itutulong. Perwisyo pa kayo. Kaya mariin namin kinukundina at mariin namin tinututulan yung mandatory PhilHealth contribution na yan. Tama na yung contribution namin na ibinigay sa inyo. I think 2-4 yata yun o 1-4. Tama na yun sa loob ng 2 years. Pero yung obligahin nyo kami, hindi kami papayag. Na-try ko na yan nung umuwi ako. May bracket kayong tinatawag at gusto nyo pataas pa ng pataas ng pataas. Ano kami? Gatasan ninyo? Alam nyo kayo. Kayo kaya dito sa ibang bansa at kami dyan sa bansang Pilipinas nang maramdaman nyo kung ano ang saloobin namin. Paka-unfair naman ninyo. Gusto nyo ibato lahat sa amin yung mga ganyang sistema. Pagka may konting problema, ganyang problema, isisisi nyo agad-agad isisisi nyo sa Pangulo. Agad-agad ipuputok nyo sa Duterte. Bakit si Duterte ba ang may akda niyan? Sana naman paminsan-minsan manood din kayo ng news. Hindi yung kung ano-ano lang. Hindi kayo interesado dahil wala kayong kwenta. Aminin natin ang katotohanan. Marami kayo dyan sa social media, sausaw lang ng sausaw. Hindi nyo alam kung anong usapin. Nagtatawa kayo. Tinatawanan nyo lang kami. Hindi nyo kasi naiintindihan kung ano yung nasa sa loobin namin. Wala kayong naiintindihan. Kaya tayo nananawagan sa mahal na Pangulo. I-revise yung batas na yan ng mandatory PhilHealth contribution. Doon sa lahat ng mga senador, nananawagan tayo. Sa lahat ng mga congressman. Diyan yung galing sa inyo yung batas na yan. I-revise nyo yan. Retipikahin nyo yan. Sapagkat yung batas na ginawa ninyo, palpak. Hindi ko kayo kinukundina. Itinatama ko lang yung alam kong pagkakamali ninyo. Sapagkat hindi kami natutuwa sa ginawa niyong batas na yan. Tama na yung bawat isang OFW naging member ng PhilHealth na yan. Hindi yung obligahin nyo kami at pigain nyo kami na para kaming gatasan ninyo. Ano kayo? Kalungkot lang isipin, Pilipino tayo, pare-pareho tayong Pilipino. Yan ang ginagawa nyo sa amin. Pakaraming taong ganyan, napakarami. Yan katulad ng taong yan. Ha? Yung taong si Francis Leo Marcos, tumutulong lang yan. Ano-ano mga aligasyon binabato ninyo. Tanginang mga utak yan ninyo. Magpasalamat nga kayo dahil may tumutulong sa bansang Pilipinas eh. Magpasalamat kayo dahil may tumulong na ganyan eh. Anong ginawa ninyo sa tao? Winawasak niyo yung pagkatao ng tao. Imbis na magpasalamat na lang kayo dahil may taong tumutulong, kahit paano naiibsan yung gutom ng mga mamamayang Pilipino. Tinatawa-tawanan nyo lang kami sa social media. Kayo lahat ng mga kritiko. Oo, totoo. Mga piloso po kayo. Mga wala kayong puso. Hindi nyo naisip yung kapwa nyo Pilipinong nagugutom. Hindi nyo naiisip yung kapwa nyo na nahihirapan. May tumutulong na tao, putangina kung ano-anong aligasyon ginagawa ninyo. Napaka-mental crab ninyo. Ang sasama ng ugali ninyo. Alam niyo yun. Imbis na magpasalamat na lang kayo dahil yung ibibigay ni FLM, hindi na ibibigay ng Pangulo natin, hindi na ibibigay ng bansang Pilipinas, hindi na ibibigay ng ahensya ng gobyerno natin, na samantalang yung ahensya ng gobyerno natin na pumalpak na napakaraming palpak na. Hindi ko kayo kinukundina, pero sinasabi ko lang yung pawang katotohanan. Napakaraming palpak sa ginawa ng DSWD. Ang sabi ay lahat, anong nangyari?
Saan kayo bumunot ng mga sensus na yan? Di ba may sensus tayo? Bakit yung mga sensus na yun hindi nyo sunsunin? Kada barangay, hanapin nyo yung sensus doon sa barangay. At kung ilan yung sensus doon, yun yung form na ibigay nyo doon, ipamahagi nyo doon. Consideration na yun ng isang may hawak na form kung hindi niya kukunin. At ipamigay na lang niya. Consideration yun niya. Hindi yung lalampasan ninyo, sasabihin nyo hindi selected. Nasaan yung mga puso ninyo? Kaya may tumulong na. Mayroong taong tumutulong. Si Francis Leo Marcos, anong ginawa ninyo? Pinagbabatuhan nyo ng kung ano-anong aligasyon. Lalong-lalo na si Mumurada. Yung putangin ng matanda. Sa taas ng pinag-aralan, naging tanga na. Pasensya ka na, Tatang. Pero talagang hindi ko matiis na hindi ka batiin eh. Kung ano-anong aligasyon. Ba't hindi mo ilabas yung mga aligasyon mong yan? Patunayan mo. Kumuha ka ng proof na evidence mo. Marami kayo dyan sa loob. Nakritiko ng taong tumutulong na yan. Imbis na magpasalamat na lang kayo dahil tumutulong yung tao, hindi nyo nakuha magpasalamat at aligasyon, kung ano-anong aligasyon, ibabato ninyo. Putang inang katarantaduhan nyo yan. Kaya ikaw, Tatang, matanda ka na, nag-aral ka sa kung saan university nag-aral, gamitin mo sa maayos, hindi yung gamitin mo sa paninira ng tao. O baka naman, ang layunin mo lang, magpalakas ka ng YouTube channel mo, or tumaas yung subscriber mo, or magpalawak ka ng page mo. Kaya tigil-tigilan nyo yan. Hindi yung maninira kayo ng kapwa ninyo. Pilipino kayo, naturingan. Yung butas ng karayom nasisilip nyo, tanginan ninyong lahat. Yung butas ng palakol, hindi. Mga abnormal kayo. Nakakalungkot isipin na may mga taong ganyan ang pag-uutak. Sana baguhin nyo yung mga mentality ninyo. Hindi yung ganyan ng mga ugali ninyo na ugaling hindi makatao, ugaling makahayop. Hindi kami natutuwa. Tandaan nyo, ang boses ng ordinaryong Pilipinos ay hindi natutuwa sa mga pinaggagawa ninyo. Hindi kami natutuwa. Especially ako. Sa lahat ng mga Pilipino na tinututulan at nagiging kritiko ni Francis Leo Marcos, manahimik na lang kayo. Hayaan nyo yung taong tumulong. Nagagalit yung tao kung ano-anong sinasabi sa inyo dahil binabastos nyo, tinatarantado nyo, tinutulong. Kung kayo man ang nasa katayuan ng taong yan, na nilalapastangan ninyo pa sa likod ng pagtulong, ano kaya magiging saloobin din ninyo? Di ba mag-iinit din yung mga ulo ninyo kung ano-anong lalabas sa bibig ninyo? Tumutulong ng galing sa bulsa niya. Kayo kaya ang gumanap ng ganyan, wawaldasin mo yung kayamanan mo para itulong lang. Wala, di ba? Walang makagawa. Ayan, may taong gumagawa kung ano-anong akusasyon ginagawa ninyo. Maraming kaibigan ko yung mga putang ina. Mumurahin ko kayo, mga hayop kayo. Kahit pasting ako, hindi ko mapigil yung galit ko sa inyo eh. Marami dyan sa mga kaibigan ko. Naku, makapangutya dyan sa taong tumutulong na inapakainam. Kung lapastanganin ninyo yung tao, napakainam. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi naman kayo kawalan sa akin kung ibablock ninyo ako. Kung against the poor kayo, anti-poverty kayo, anti-mahihirap kayo, i-block nyo na ako. Walang masama sa pagtulong. Nagiging marahas lang ang bibig ni Francis Leo Marcos dahil din sa inyong mga kritiko. Dahil kung ano-ano mga aligasyon ang ginagawa ninyo. Pero kung walang aligasyon na naandyan, hindi magsasalita ng kung ano-ano si Francis Leo Marcos. Imbis magpasalamat kayo eh, kinikritiko ninyo eh, at sinasamantala ninyo yung iba dyan, nakikisakay sa mga usapin na hindi nila alam. Nag-iimbestiga, may napatunayan ba kayo? May tao bang may kaso na naandyan sa labas ng lansangan? Napakatanga ninyo, lalong-lalo ka na, Tatang. Tumanda ka na wala kang pinagkatandaan. Kayong lahat na nasisilip ang pagtulong ni Francis Leo Marcos.
ang tatanga ninyo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Kung makapag-alipusta kayo sa tao, kala ninyo perpekto na kayo. Walang perpektong taong nandito sa ibabaw ng mundo. Tandaan nyo yan. Malungkot isipin, pero yun yung nangyayari sa mundo natin eh. Nakikita nyong lahat. Nakikita nyong lahat yung kapintasan ng tao. Pero yung kapintasan ng sarili ninyo, hindi nyo nakikita. Diba? Kahit aminin natin hindi man natin aminin ang katotohanan, yun yung mga ugali na mayroon kayo. Marami dyan sa mga kaibigan ko. Marami dyan, nakikita ko. Na kina-compare nyo sa kabayo, kino-compare nyo sa bangkay. Putang ina ninyo. Niwala nga kayo na itulong kahit kapirasong bigas, mga loko kayo. Niwala nga kayo na itulong sa sambayan ng Pilipino. Niwala nga kayo na itulong naging papel. Wala nga kayo na itulong kung ano man lang dito sa bansang Pilipinas. Tapos kung lapastanganin nyo yung tao na tumutulong, na halos nga maubos na yung kanyang kayamanan, itulong lang sa mamamayang Pilipino. Hindi ba ninyo naiintindihan yun? O sadyang ayaw nyong intindihin? O sadyang talagang mga tanga lang kayo? Tangin ang mga utak nyong. Sayang yung mga kukote nyo. Alam nyo yun, sobrang taas ng mga pinag-aralan ninyo, yung mga naan dyan. Sa sobrang taas ng pinag-aralan, hindi na nila na-control. Hindi na nila kayang kontrolin yung taas ng pinag-aralan nila. Sisiraan na ng kukote. Talo pa kayo nung hindi nag-aral na naiintindihan yung kukote nila. Masakit isipin, pero yung katotohanan niya sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo naglulukuhan dito. Kaya inuulit ko ulit sa inyo, sa lahat ng mga nandiyan sa social media, hindi si Duterte ang may akda ng panukala ng PhilHealth mandatory contribution na yan. Tandaan nyo yan. At sa lahat din na tao na nandiyan sa social media, nagkritiko ni Francis Leo Marcos, tumulong na lang kayo kung may maitutulong kayo. Hindi yung ngawa kayo ng ngawa na wala namang kwenta. Lalo ka nang matanda ka. Kilala mo kung sino ka. Lalo kayong lahat kayo mga putang ina ninyo. Mumurahin ko na kayong lahat para makabawi ako sa inyo na wala kayong ginawa. Kuda kayo ng kuda, wala namang kwenta. Kung may prove kayo, kung may prove kayo, huwag kayong haka-haka, i-prove ninyo. Kaya yung tao nagiging agresibo dahil inaapi nyo na. Nilalapastangan nyo na yung pagkatao, naiintindihan nyo ba yun? Kaya kayo binabawian ng tao. Napagsasabihan kayo ng kung ano-ano dahil din sa mga attitude ninyo. Sasabihin ninyo kayabangan yung mga sinasabi ni Francis Leo. Nung kayabangan doon, hindi kayabangan yun. Pag inaalipusta ka na, bumawi ka na. Inaalipusta nyo na yung tao eh. Sinong hindi magagalit yan? Nakakaano lang kayo. Nakaka-high blood. Dahil di nyo naiintindihan yung hirap ng tao. So, once again po ulit. So, salamat po sa mga naka-tune in. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. I-share nyo na lang po itong video kong ito. Para po kumalat at malaman ng mga taong naandyan sa social media na hindi po tayo bobo. Hindi po tayo tanga. Tayo po ay may kaalaman. Tayo po ay mayroong naiintindihan. Hindi po tayo basta lundag lang dyan sa social media na makisaw-saw-saw lang tayo. Tanga lang yung mga tao na nagsasabi na si Duterte ang may akda ng batas na yan. Tanga. Ang pinirmahan ng Pangulong Duterte ang Universal Healthcare. Naintindihan nyo? Hindi yung batas na yan na nag-aamyenda na gawing mandatory contribution sa lahat ng OFW. Itanong nyo doon sa nakarang administrasyon nyo. Huwag kayong bobo. At sa lahat naman na kritiko ni Francis Leo Marcos, ilabas nyo ang prueba ninyo. Concrete proof nyo. Hindi kayo haka-haka lang. Huwag din kayong tanga. Once again po, sa ngalan po ng CIS, ang Community Investigative Support. Salamat po sa inyong lahat. Share nyo lang po ang video ito. Maraming salamat po.